Isang halaman dito sa Pilipinas, labis na pinagkakaguluhan dahil raw sa presyo nito na maaaring umabot nga ng milyong piso. Kung kaya naman, marami sa ating mga kababayan ang nagtutungo sa mga liblib na kagubatan at nagbabaka sakaling makasumpong nito at yumaman. Subalit ano nga ba ang halamang ito na sinasabing mainam raw gawing garden plant? Mainam na panlunas ng ilang karamdaman at higit sa lahat ay maaaring gawing pantawid gutom at pwede pang pagkakitaan. Sa kabila ng napakakatinitong katawan na sa ilang bansa pa nga, ito naman ay iniiwasan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga kaalaman tungkol sa halamang ito na maaaring ikagulat mo na matagal mo na pala itong kilala. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Narinig mo na ba ang kasabihang mas makati pa sa gabi? Ang mas makati pa sa pungapong. Ano nga ba ang pungapong? At saan nga ba nagmula ang kasabihang ito? Ang halamang ito na pinagkakaguluhan pala ay kilala sa katawagang pungapong o elephant foot plant. Ang pungapong ay isang halamang katulad rin ng gabi. Subalit ito ay tumataas ng hanggang 6 na talampakan o minsan ay higit pa. Ang mga dahon nito ay natatangi rin dahil di tulad ng mga gabi, ito ay animoy fishtail palm. Ang katawan naman nito o ang stem ay nagtataglay ng mga batik na animoy tigre o ahas. Subalit kung sumayad o dumampi ito sa iyong balat, ay siguradong makadarama ka ng matinding pangangati. Ang pungapong ay nagmula pala sa mga bansa gaya ng Africa, Katimugan at silangang bahagi ng Asya, at sa mga bansa na mayroong tropical na klima. Ang pungapong ay kinakain bilang alternatibo sa kanin sa ilang bahagi ng India. Subalit dito sa atin sa Pilipinas ay ilan pa lamang ang nakababatid nito. Ang ugat nito ay parang sa gabi rin, na lubhang napakalaki na animoy hugis paa ng isang elepante, kung kaya nga binansagan itong elephant foot plant. Maaari itong ilaga at lutuin bilang pagkain. Subalit sa kasalukuyan ay ginagawa pa lamang ito o ginagamit bilang pagkain sa baboy. Samantalang ang katawan naman nito na lubhang makati ay ginagawang gulay at maaari ngang iadobo, isigang o kaya naman ay gataan. Basta sabi nila, maayos lamang ang pag-alis mo ng balat nito upang makaiwas ka sa pangangati. At sa panahon ng mga tagsibol nga ay namumulaklak ang pungapong. Subalit hindi sa katawan nito, kundi ito ay sumisibol sa lupa. Maaring narinig mo na nga ito dahil ito lang naman ang nag-iisang bulaklak na nag-viral noon dahil napakabaho ng taglay nitong amoy. Ang bulaklak ring ito ang siyang pinakamalaking uri ng bulaklak sa mundo. Ganito ang bulaklak ng babaeng pungapong. At ito naman sa lalaking pungapong. Iniiwasan nga ito dahil sa taglay nitong masangsang na amoy. Sa sandali na malanta na ang bulaklak nito, pakalipas ng ilang mga buwan, ay susunod namang malalagas at malalanta ang dahon nito. At sa oras na mangyari iyon, maaari mo nang hukayin o i-harvest ang ugat nito o ang elephant foot yam. Para naman sa mga plantito at mga plantita natin dyan, maaari naman ang pungapong na gawing garden plant dahil sa kakaiba nitong mga dahon at kulay ng tangkay nito. Kung nais mong maparami ito, ay maaari mong itanim ang mga dahon nito
At pakalipas nga ng ilang araw ay naguugat na ito. Ngunit bukod pa sa ating mga nabanggit na, ay isa rin palang halamang gamot ang halamang pungapong. Mainam itong panlunas sa mga kagat ng ahas, kagat at tusok ng ilang mga insekto. Sa inyong probinsya ba, meron na nito? O ano ang tawag nito sa inyong lugar? Kumakain din ba kayo ng halamang pungapong o ng ugat nito? I-share mo naman yan sa comment section sa ibaba. Isang uri ng halamang madalas mo nang nakikita, pangkaraniwan na sa ating mga mata, ay maaaring maging dahilan pala upang makasumpong ka ng kayamanang hindi mo inaakala. Dahil sa mga puno pala ng halamang ito ay may mga diamanteng maaaring makuha o mamina. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung ang halamang ito nga ba ay maaaring nakikita mo na at maaaring magpayaman pa nga sa iyo. Ang puno ng halamang kung tawagin ay Pandanus candelabrum. Ang pandanus o pandan ay isang klase ng halaman na mayroong mahigit sa 750 klase. Sila ay minsay may liit at mayroon din namang tumataas at lumalaking puno. Sila ay kadalasan ding animoy puno ng palmera na nabubuhay sa mga subtropical na klima. At kadalasan pa nga, ang mga klase nito ay matatagpuan sa mga gilid ng dagat o dalampasigan sa mga bansang kagaya ng Pilipinas, Malaysia at Madagascar. Ang pandanus ay kilala rin sa mga katawagang screw pine, chandelier tree, screw palm dahil sa ang mga tinik nga nito ay napakarami sa gilid ng mahahaba nitong mga dahon. Gaya ng pandan na kapamilya nito, marami ring pakinabang ang puno ng Pandanus candelabrum. Madalas ngang kinukuha ang dahon nito kapag matured na upang lalahin at gawing banig o kaya ay bayong o di kaya naman ay gawing dingding at bubong sa mga bahay. Mainam ring source ng fiber ang pandanus sa paggawa ng mga tela. Mayroon din namang uri nito na Pandanus tinctorius na mayroong may laking mga bunga na kulay orange at maaaring kainin kapag nahihinog na. Subalit maliban dito ay iilan pa lamang ang nakababatid na ang puno pala ng Pandanus candelabrum ay isang indicator plant na ang ibig sabihin ay maaaring magsilbing gabay o palatandaan. Ang mga rare na uri ng pandan, lalo na nga ang Pandanus candelabrum, ay nadiskubre at nalamang nabubuhay pala o tumutubo lamang sa mga bato na mayroong tinataglay na diamante o mga diamonds. Ang halamang ito ay madalas nabubuhay sa mga lugar na mayroong lupa na mayaman nga sa kimberlite, isang klase ng igneous rock na madalas nabubuo lamang sa ating earth crust na naglipa na lamang sa lupa bunga ng mga volcanic eruptions o pagsabog ng mga bulkan na maaari ring dahilan upang maitulak o mapush nito ang iba pang mga mineral tulad ng diamonds na nakadikit dito. Ayon pa nga sa pag-aaral ni Stephen Haggerty, isang mananaliksik buhat sa Florida International University, ang halamang pandanus ay tumutubo lamang sa kimberlite-rich na mga lupa na mayaman nga at mataas sa level ng magnesium, potassium at phosphorus. Dagdag pa niya na sa 6,000 example o mga lugar na tinubuan ng puno ng pandanus, 600 dito ang maaaring nagtataglay ng mga diamante o diamonds at ilan pang mga miniminang mineral tulad ng copper. Ang pagiging diamond spotter ng halamang pandanus ay matagal na palang ginagamit ng mga nagmimina, kahit pa nga noong panahon ng medieval era. Subalit hindi ito indikasyon na lahat ng makikita nating puno ng pandanus
ay mayroong mineral o diamanting naroon. Kaya naman kapag makakita ka nga ng puno ng pandanus ay mag-isip ka na dahil maaaring mayroon ngang diamante na sa puno nito ay maaaring makita o di kaya naman ay mamina na maaaring iyong ikayaman. Hindi ba't nakamamanghang mayroon palang mga diamante o mga diamond spattered plant na kagaya ng pandanus? Mga kakaibang halaman lamang sa paligid at napakarami palang gamit at pakinabang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong. Mga